Ito na, mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan. Speaking, ito ha, Bato de la Rosa. Nako po, mga kababayan. Ano nga ba ito, Kent, itong kay Bato de la Rosa? Ito na, mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang ating pag-uusapan sunod ay ito pong kay Bato de la Rosa na siya po ay may challenge, no? China-challenge niya po si Bernardo, no, na undersecretary ng DPWH, si Roberto Bernardo. No, sa mga hindi po nakakaalam, si Roberto Bernardo, siya po yung nagbulgar sa Senate hearing na kung saan sinabi niyang tumanggap si Chis Escudero ng 160 million kickback. Tumanggap si Bong Revilla, si Nancy Binay, at si Joel Villanueva, no, ay kasali dito sa may issue ng pagtanggap ng kickback. So ngayon, mga kababayan, hinamon po ni Bato de la Rosa na kung sakali man nasangkot si Senator Joel Villanueva dyan sa flood control anomalous kickback chikiring, ay magre-resign ako right here, right now, anywhere, someday, somehow. Ngayon, mga kababayan, tatanungin ko po kayo. May ads lang po tayo, wag po kayo mag-skip. Tatanungin ko po kayo, mga kababayan, handa na po ba or handa na daw di umano si Senator Bato de la Rosa na mag-resign dahil napatunayan na po at kinasuhan na po sa ICI dito sa Ombudsman itong si Joel Villanueva. Ito po, mga kababayan. Ako po, kung naalala ninyo, mga kababayan, ito po ay papanood ko lang po sa inyo. Gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control. Galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, I am sure hindi yan nangyari. Mayor Ronald, sabi ko nga po, hindi po. Ako po yung nagawa po. Pero kung sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi tatanggapin yun, magwawala yun. I agree, Your Honor. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ako didipisahan yung kasamahan ko, ha? I agree, Just Your to be honest with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Joel Villanueva. Ilang budget hearing niya dito, siya ang pinakamaingay na nag-criticize sa DPWH dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree, Your Honor. Thank you po. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Diba? Magalit daw si Joel Villanueva. Kung alam lang daw nila na yung pera. So ayun. Mga kababayan, pasensya po kayo ha kung nawala tayo konti. Okay na po ba? Okay na po ba, mga kababayan? No? Ayan, kasi nag-ano tayo, no? Naglalag lang konti. So ngayon, mga kababayan, ito nga yung aking ito nga yung ating reaksyon na kung saan, mga kababayan, ay na kung saan ay nagngako nga si Bato na kung sakali man si Joel Villanueva ay sangkot, di ba? Ma'am Glee, hello po. No, and kay Santi Balilia, may galap shout out, and the True Defender, si the True Defender ba to? Kung di galing sa flood control at tinanggap, di yun kickback. Napakabubo talaga ni Bato, laki ng ulo, sabi ni the True Defenders, di ba? Ayan, Mama Jorda, hello po dyan sa Japan. So ito nga, mga kababayan, yung ngayon na pangako ni Bato na magre-resign siya kung sakaling sangkot si Joel Villanueva dito sa anomalous flood control. Ngayon, mga kababayan, kaya pala di nagpakita. Tutuhanin na ni Bato ang tagal ng mag-resign, sabi ni Sir Pau Rosimo. Ayun, pera yun dapat sinuli niya kasi nagtataka siya kung saan galing. Dapat bumalik, binalik niya. Bakit di niya binalik? Kaya nga, di ba? Oo, second degree cousin sina PBBM at Philippine Ambassador to the US, si Dr. Jose Manuel Romualdez, first degree cousin. Ganun pala yun. So ito po,
Di ako maniniwala na mag-resign si Bato dahil si Lapid nga mag-resign daw pag dawit siya. Binintahan ng lupa sa Pampanga. Pero di naman nag-resign, pautot lang ng kalbong yan. ICC is coming. Sabi ni si Rico Argoncillo. Ayon, na Bato na ubod ng sinungaling. Huwag kami, didiis lahat kayo mga liar. Ayun, Sir Kent, ang tagal naman hulihin sina Bato Bungo at Sara Duterte. Antayin lang po natin, ma'am, kasi si Digo nga, ma'am, hinuli yun almost 7 taon bago nakulong. Diba? Darating din tayo dyan. Maaresto din yung mga yan. So ngayon, mga kababayan, no, sa sinabi ni Bato, ulitin ko ha kasi nag-lag tayo. Ito po, Sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, I am sure hindi yan nangyari. Mayor Ronald, sabi ko nga po. Ayan ha, nangako si Bato. Ngayon mga kababayan, ipakita ko po sa inyo na mismo ang ICI, nako po, ito na mga kababayan, ito ha, Bato. Kung nanonood ka man sa akin ngayon, Senator Bato de la Rosa, baka naman siguro, Senator Bato de la Rosa, mag-resign ka na bilang delikadesa naman. Nakakahiya po, Senator Bato de la Rosa. Senador po kayo ng Pilipinas. Hindi po porkit senador ay parang wala lang. Ang senador po ay modelo po yan ng ating bansa. Ang senador po is parte ng legislative ng Pilipinas na gumawa ng batas, nagpapatupad ng batas, at nagsusulong ng batas. Ngayon, Senator Bato de la Rosa, with all due respect to you, para hindi ka po namin sabihang sinungaling, no? Mahiya-hiya ka naman po. Mag-resign ka na po, Senator Bato. Kasi sinabi mo po yan kung mapatunayang involved. Kung mapatunayang involved si Joel Villanueva, mag-resign ka right here, right now. Senator Bato de la Rosa, wag ka pong maging oplok, di ba? May bayag ka po, magpakabayag ka, Senator Bato. Ang laki po ng ulo ninyo, napakasinungaling nyo. Ngayon po, meron po akong ipapakita sa iyo, Senator Bato. Mismo ang ICI ni-recommend sa Ombudsman na kasuhan. Ito po, Senator Bato, ipaparinig ko sa iyo kung sino po. At kung mabigkas man ang pangalan ni Joel Villanueva niyan, Senator Bato, baka naman mahiya-hiya ka naman. Baka naman mag-resign ka na. The filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Ayan, Bato ha, Senator Bato de la Rosa. Baka naman, ako po'y nananawagan sa iyo. Ultimo ang mga taong bayan, no? Kami po'y nananawagan sa iyo, Senator Bato, na baka naman, Senator Bato, mag-resign ka na kasi pinangako mo po yan sa taong bayan na magre-resign ka kung mapatunayan na si Joel Villanueva ay masangkot dyan sa flood control anomalous. Nako, Senator Bato de la Rosa, sana naman wag ka pong maging bakla, Senator Bato, naging pulis ka po. Pangit naman po sigurong tawagin kitang bakla. Nako, Senator Bato, wag pong magpakabakla. Sundin mo po, tuparin mo po ang pinangako mo, no? Na ang sabi mo, ako po'y handang magretiro or mag-resign right here, right now. Senator Bato, ako po'y nananawagan. Recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons
have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of the Public Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of the Public Act 7080. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, Nako. the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, Nako. who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Nako. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects, because the kickback is 25 to 30% and is higher than the kickback from other projects, which is only at 10%. Ayun ha mga kababayan. Paki-comment po dyan, #ResignBato. No? Para marinig po ng taong bayan at sambayanan Pilipino, mga kababayan, ako po bilang isang social media influencer, content creator, blogger o political showbiz and political blogger, ako po'y nananawagan kay Senator Bato de la Rosa. Huwag po kayong magpakabakla, sir. Sir, tuparin mo po ang pangako mo, sir, na mag-resign ka. Ang sabi mo po, right here, right now, mag-resign ka. Sir, wag ka pong maging impokrito, wag ka pong maging immoral, no? #ResignBato. Dikit-dikit po yan, mga kababayan. Paki-comment po, #ResignBato. Nako, #ResignBato now. Ako po'y nananawagan sa lahat po ng grupo na tumutuligsa sa mga sinungaling, mga manluloko ng mga politician, lalong-lalo na sa mga magnanakaw, lalong-lalo na sa mga kurakot na politician, at lalong-lalo na sa mga manlilinlang at manluloko. Ako po'y nakipagkaisa po sa inyo na i-post po natin sa bawat Facebook natin, #ResignBatoNow. No? Sana po sa Twitter, no? #ResignBatoNow. Sana po, Senator Bato de la Rosa, tuparin nyo na po yan, no? Yung pinangako mo na kung sangkot si Joel Villanueva. At ngayon po ay nakasuhan po si Joel Villanueva, no? Kinakasuhan, no? Sa ombudsman, at meron po isang witness na nagpapatunay na sila po, nakita nyo naman kung ano po ang kanyang kaso doon, mga kababayan, corruption of government officers. No? According po sa article, Revised Penal Code, sinabi mismo ng ICI yan, no? Pinakakasuhan ng mga opisyal na pinakakasuhan, mga kababayan. Ito po, inirekomenda ng the Independent Commission for Infrastructure ICI sa Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang ilang opisyal na sangkot sa umano'y kickback scheme sa mga anomalyang flood control project ng DPWH. So, kabilang dito sa dating DPWH Secretary Roberto Bernardo, Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, dating Ako Bicol Representative Saldico, COA Commissioner Mario Lipana, at dating Caloocan Representative Mitch Canayon Uy. Ayon kay ICI Chairperson at dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr., maaari silang mahaharap sa mga kasong direct or indirect bribery, corruption at plunder. So yun po, mga kababayan, tatlo po ang kanilang kakaharapin. So ano po yan ngayon, Senator Bato de la Rosa? Mahaharap daw po according kay ICI Chairperson, dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr., no? Maaari silang maharap sa mga kasong direct or indirect bribery, corruption at plunder, no? Bribery, corruption at plunder. Corruption, plunder, bribery, no? Halo-halo na yan, mga kababayan. So, ayun, ano yan ngayon, Bato?
O baka naman ang palusot na naman ni Senator Bato dito. Pasensya na Ken sa isang vlogger na nawagan sa aking mag-resign ako. Hindi pa po napatunayan kasi ikakaso pa lang. Paano kung mapatunayan yan ngayon, Senator Bato? Sige, pagbigyan kita. Wag ka munang mag-resign ngayon. Hintayin natin kung tatalaba ang kaso kay Joel Villanueva. Kasi alam ko ang irarason dito ng mga DDS, mga kababayan. Lalong-lalo na kay Senator Bato de la Rosa. Alam ko po ang irarason niya dito. Isa lang po ang kanyang sasabihin dyan. Ang sasabihin niya po dyan, hindi pa acquitted. Hindi pa convicted. Ganyan ang sabihin nila. Mga kababayan, mark my word. Ito ang isa sa marinig natin. Ang sabi niya, kung mapatunayang sangkot si Joel Villanueva, mag-resign ako bilang senador right here, right now. Alam nyo ang irarason ni Bato dito, mga kababayan, hindi pa convicted. Irarason niya yan. Alam natin yan, mga kababayan. Irarason niya yan, hindi pa po siya convicted. So kung convicted na at makulong na, tsaka ako mag-resign na. Alam ko yung mga galawan ni Bato. Noon pa naman yan, napakasinungaling na yan. Oo, parang si Bongo din yan. Wala. Sasko, saan kayo nakakita ng mga Duterte senators na hindi mga sinungaling? Diyos mio, marimar. Ganyan yan, mga kababayan. #resign Bato now. Diba? Dikit-dikit po yan ha, mga kababayan. #resign Bato now. Walang space. Dikit lahat. Naku, alam ko yan, mga kababayan, ang gagawin ni Bato niyan. Diyos ko. Wala yan. Senator Bato, ako po yung nananawagan. Mag-resign ka na, hindi puro yabang, Senator Bato. Hindi puro pautot, Senator Bato. Tuparin mo. Pinangako mo yan. Pinangako mo yan na mag-resign ka right here, right now. Diba? Naku. Nakulong na siya pag na-convict na. Yan ang isasagot niya ni Bato, Ma'am Biyabing. Hindi pa yan convicted. So pag convicted na, makukulong na, tsaka siya mag-resign. Ganyan ang palusot nila. Katulad kay Kibuloy noon. As long as wala pang conviction, wag niyong husgahan si Kibuloy. Ngayong nakulong, ngayong dadalhin na sa Amerika. Ano na naman ang sasabihin ninyo? Dipoga, sabihin nyo namin, inipit ni Marcos, loso ninyo. Mga dipoga, mga lintian, kay mga animal kayo, mga sinungaling. Basta sangkot, convicted or not, resign, galing sa bibig niya yan. Kaya nga, Sir Celso Pineda, di ba? Yun ang sinabi niya eh. Di ba? Dapat tuparin mo yan, Senator Bato, mag-resign ka na. Total, wala ka namang kwenta dyan sa Senado. Di ba? Puro ka lang naman, kung may gagawing maganda ang presidente, pupunain ninyo. Kung merong gagawing hakbang ang government ng Pilipinas, kinukontra ninyo. Yung impeachment ni Sara na para sa taong bayan, ginamit ninyo para kay Sara, di ba? Yung impeachment na sana pangligtas o pang-shield para sa taong bayan na ninanakawan, ginamit ninyo yung impeachment sa isang magnanakaw. Hindi nyo ginamit sa tao, ginamit nyo sa politician, di ba? Saan kayo nakakita niyan? Resign Bato now. Ako po yung nananawagan, Senator Bato de la Rosa, resign Bato now. Di ba? Kung talagang may bato ka, mag-resign ka. Huwag mong itaga sa bato. Nako, Senator Bato, ilang beses na kayo sumabit sa kasinungalingan, nangako ka pa. I resign right here, right now. Hindi mo naman tinutupad. Si Bongo, ganun rin. Napakasinungaling din. Ewan ko lang sa inyo kung mananalo pa kayo sa sunod eleksyon. Diba? Ang mga taong bayan pa naman, Senator Bato, hindi na natutulog. Gising na kami. Senator Bato, kung noon hinahangaan kita, di ba? Kayo ni Bongo, ikaw, ni Digong, hinahangaan ko kayong lahat. Robin, hinahangaan ko pa kayo. Hangang-hanga ako kay Robin noon. Pumunta ng West Philippine Sea, tapos kumanta doon ng Lupang Hinirang, hindi Bayang Magiliw na sinabi ni Bato. Pumunta ng West Philippine Sea si Robin. Kumanta doon ng Lupang Hinirang, duyan ka ng magiting. Sabi niya, Bayang Magiliw. Nanalo, naging number 1 senador. Si Bongo, nagbigay lang ng gamot, galing naman sa pondo ng gobyerno, hindi naman galing sa bulsa niya, naging number 1 senador. Kita nyo yan. Dahil lang sa malasakit kay Mirot Kemi na pili lang din naman ang makaka-avail. Diba? Sa totoo lang, admire ako dyan sa mga yan kasi matapang.
Pag sinabing war on drugs, tak, patay agad. Tapos si Bungo, pag sinabing malasakit, andun agad. May bagyo, may lindol, nandun agad. Pero tao naman, ang pera naman, taong bayan yun, hindi naman sa kanya. Tapos si Robin pa, mga tol. Ay nako, ang galing-galing yan. Ngayon, wala na.